Ang MyPhone ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng lokal na industriya ng cellphone sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino, lalo na noong panahon nagsisimula pa lamang maging pangkaraniwan ang pagkakaroon ng sariling mobile phone. Ang kwento ng MyPhone ay kwento ng ambisyon, tiyaga, tamang pagbasa sa pangailangan ng masa at kalaunan ay pakikibaka laban sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at kompetisyon. Upang maunawaan kung bakit ito sumikat, bakit ito minahal at kung bakit tila nawala sa sentro ng eksena, kailangang balikan ang pinagmulan nito at ang kontekstong ginagalawan ng merkado ng Pilipinas noong panahong iyon. Nagsimula ang MyPhone noong kalagitnaan ng dekada 2000, isang panahon kung kailan ang cellphone ay hindi pagganap na necessity para sa lahat. Noong mga panahong iyon, nangingibabaw sa merkado ang mga dayuhang brand tulad ng Nokia, Sony Ericsson, Motorola at Samsung. Ang problema, karamihan sa mga produktong ito ay may presyong hindi abot ng karaniwang Pinoy. Dito pumasok ang MyPhone bilang isang lokal na brand na may malinaw na layunin, magbigay ng abot kayang cellphone na akma sa pangailangan, kultura at budget ng mga Pinoy. Itinatag ang MyPhone sa ilalim ng MyPhone Mobile Technology Incorporated, isang kumpanyang nakabase sa Pilipinas at naglalayong lumikha ng sariling identidad sa larangan ng mobile technology. Bagaman may mga ulat na ang nagtatag nito o ang pangunahing personalidad sa likod ng brand ay may dugong banyaga, malinaw na ang MyPhone ay pinwesto bilang isang proudly Filipino na tatak at ito ang isa sa mga naging susi sa tagumpay nito. Sa simula, simple lamang ang mga produkto ng MyPhone. Hindi ito nakikipagsabayan agad sa high-end features ng mas malalaking brand. Sa halip, tumutok ito sa mga pangunahing pangailangan ng mga gumagamit, malinaw na tawag, matibay na katawan at mahabang battery life at higit sa lahat, mababang presyo. Noong mga unang taon nito, ang mga cellphones ng MyPhone ay kadalasang naglalaro sa presyo mula 1,000 hanggang 3,000 piso lamang. Sa panahong iyon, napakalaking bagay na makabili ng brand new na cellphone sa presyong kayang-kaya ng estudyante, manggagawa at kahit na mga first time na gumagamit ng mobile phones. Ang mga modelong may keypad, flashlight, FM radio at dual SIM capability ay naging patok, lalo na sa mga Pilipinong kailangang magtipid ngunit nais manatiling konektado. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na sumikat ang MyPhone ay ang husay nito sa pagbasa ng lokal na merkado. Habang ang ibang brand ay nakatuon sa global trends, ang MyPhone ay nagdisenyo ng mga cellphone na tugma sa aktual na gamit ng mga Pilipino. Halimbawa, naging malaking bentahe ang dual SIM feature sa bansa, kung saan laganap ang paggamit ng iba't ibang network para makatipid sa load at promos. Ang pagkakaroon ng malakas na speakers, malinaw na FM radio at matibay na keypad ay mahalaga rin sa mga lugar na limitado ang access sa internet at kuryente. Sa ganitong paraan, ang MyPhone ay hindi lamang nagbebenta ng produkto, kundi nag-aalok ng solusyon sa araw-araw na problema ng karaniwang mamamayan. Malaki rin ang papel ng marketing at branding sa pagsikat ng MyPhone. Gumagamit ito ng mga kilalang personalidad at simpleng mensahe na madaling maunawaan ng masa. Ang konsepto ng sariling atin ay umalingaw sa damdaming makabayan ng maraming Pinoy. Sa mga mall, tiyangge at cellphone shop sa probinsya, halos palaging may MyPhone na nakadisplay. Ang presensya nito sa maliit na tindahan ay nagbigay ng impresyon na ito ay isang brand na madaling lapitan at hindi nakakatakot bilhin. Hindi rin komplikado ang after-sale service nito kumpara sa ibang brand, bagay na nagpalakas pa ng tiwala ng mga mamimili. Noong kasagsagan ng kasikatan nito, ang MyPhone ay hindi lamang kilala sa mga basic phones kundi pati na rin sa mga unang hakbang nito sa smartphone market. Nang magsimulang sumikat ang Android phone sa Pilipinas, sinubukan ng MyPhone na makisabay sa pamamagitan ng paglalabas ng murang Android smartphones. Ang mga ito ay karaniwang may presyong mas mababa kaysa sa mas kilalang international brand, ngunit may sapat na features para sa social media, texting at basic apps. Para sa maraming Pilipino, ang MyPhone ang naging unang smartphone nila. Dito lalo pang tumibay ang koneksyon ng brand sa masa dahil naging simbolo ito ng pagpasok sa digital age nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki. Gayunpaman, kasabay ng tagumpay ay ang pag-usbong din ng mga kontrobersiya at issue. Isa sa mga madalas na reklamo tungkol sa MyPhone ay ang kalidad ng ilan sa kanilang mga produkto. May mga ulat na madaling masirang unit, mabilis maubos na baterya at software issues, lalo na sa mga mas murang smartphone models. Dahil sa agresibong pagbebenta at mabilis na paglabas ng bagong modelo, may mga pagkakataong hindi sapat ang quality control.
Ang ganitong mga issue ay nagdulot ng pagkadismaya sa ilang consumer at unti-unting nakaapekto sa reputasyon ng brand. Mayroon ding mga usapin tungkol sa pagiging tunay na Filipino ng MyPhone. Pagamat ito ay pinwesto bilang lokal na brand, may mga nagsasabing ang mga unit nito ay rebranded lamang mula sa mga Chinese manufacturers. Para sa ilan, hindi ito malaking problema dahil karaniwan na ang mga ganitong sistema sa industriya. Ngunit para sa mga consumer na naniniwala sa ideya ng isang ganap na lokal na produkto, ang isyong ito ay nagdulot ng tanong sa kredibilidad ng brand. Sa kabila nito, nanatiling matibay ang suporta ng maraming Pilipino sa MyPhone, lalo na hanggat natutugunan nito ang kanilang pangailangan sa abot-kayang presyo. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging mahigpit ang kompetisyon sa merkado ng cellphone sa Pilipinas. Pumasok ang mga bagong brand mula sa China tulad ng Cherry Mobile, Oppo, Vivo, Xiaomi at Realme. Ang ilan sa mga ito ay gumamit ng parehong estratehiya ng MyPhone noong una, murang presyo at disenteng specs. Ang kaibahan, mas mabilis silang nakasabay sa teknolohikal na pagbabago at mas agresibo sa pag-upgrade ng hardware at software. Unti-unting napag-iwanan ng MyPhone, lalo na sa aspeto ng innovation at marketing. Ang mga consumer na dati ay kontento na sa basic features ay nagsimulang maghanap ng mas mataas na performance, mas magandang camera at mas maasahang software support. Isa rin sa mga dahilan ng pagkaluma ng MyPhone ay ang pagbabago sa ugali ng mga mamimili. Habang tumataas ang antas ng kaalaman ng mga Pilipino sa teknolohiya, mas naging mapili sila sa pagbili ng cellphones. Ang presyo ay nanatiling mahalaga, ngunit hindi na ito ang tanging batayan. Mas binibigyang pansin ang brand, reputation, update support at overall user experience. Sa puntong ito, nahirapan ang MyPhone na makipagsabayan sa mas malalaking brand na may mas malalawak na resources para sa research, development at marketing. Dumating ang panahon na unti-unting nawala ang presensya ng MyPhone sa mainstream market. Mas bihira na itong makita sa mga malls at malalaking tindahan, at mas kaunti na rin ang mga bagong modelong inilalabas. Para sa ilang Pilipino, tila bigla na lamang itong nawala, ngunit sa likod nito ay ang unti-unting paghina ng kakayahan nitong makipagkompetensya sa isang industriyang napakabilis magbago. Ang mga pagkakamali sa estratehiya, kakulangan sa innovation at patuloy na issue sa kalidad ay nagtipon-tipon at nagresulta sa pagbagsak ng dating malakas na brand. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng MyPhone sa merkado ng Pilipinas ay malayo na sa rurok ng kasikatan nito. Bagamat may mga bakas pa rin ng brand, ito ay hindi na kasing ingay at kasing influential gaya ng dati. Ang pangalan ng MyPhone ay mas madalas na binabanggit bilang bahagi ng nostalgia ng mga nakaranas ng unang yugto ng mobile phone revolution sa bansa. Para sa ilan, ito ay paalala ng panahon ng simpleng keypad phone ay sapat na para sa komunikasyon at ang pagkakaroon ng sariling cellphone ay isang malaking hakbang sa modernong pamumuhay. Sa kabila ng pagbagsak nito, hindi may kakailang naging ambag ng MyPhone sa industriya ng teknolohiya sa Pilipinas. Ito ang isa sa mga nagbukas ng pinto para sa mas inklusibong access sa mobile communication. Sa pamamagitan ng murang presyo at lokal na pag-angkop, ipinakita nito na may puwang ang mga lokal na brand sa isang industriyang dominado ng mga panyaga. Maraming Pilipino ang unang natutong mag-text, tumawag at gumamit ng basic mobile features sa pamamagitan ng MyPhone. Sa ganitong paraan, ang epekto nito ay lampas pa sa simpleng pagbebenta ng produkto. Ito ay naging bahagi ng kolektibong karanasan ng isang henerasyon. Sa huli, ang kwento ng MyPhone ay isang aral tungkol sa kahalagahan ng patuloy na pagbabago at pag-angkop. Ang tagumpay nito noong una ay bunga ng malinaw na pag-unawa sa pangailangan ng masa. Ngunit ang pagbagsak nito ay paalala na ang industriya ng teknolohiya ay hindi nagpapatawad sa mga nahuhuli. Gayunpaman, ang pamana ng MyPhone ay nananatili sa alaala ng mga Pilipinong minsang umasa at naniwala sa isang lokal na brand na nagbigay sa kanila ng koneksyon sa mundo. Ito isang patunay na kahit pansamantala lamang, ang isang ideyang nakaugat sa tunay na pangangailangan ng tao ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan.